Precious point of view. Bagong salta lang ako rito sa Maynila. Sa loob ng halos isang buwan, araw-araw akong naglalakad sa mainit at mataong kalsada. Bit-bit ang pag-asa na baka sa susunod na papasukan kong opisina, matatanggap na ako. Pero paulit-ulit lang ang nangyayari. Pare-parehong tanong, pare-parehong tingin. At sa huli, pare-parehong sagot. Tatawagan ka na lang namin. Unti-unti ko nang naiintindihan kung gaano kahirap ang buhay kapag wala kang natapos. Noon, akala ko sapat na ang sipag at tiyaga. Akala ko basta't handa kang magtrabaho, may tatanggap sa'yo. Pero mali pala ako. Sa bawat application form na pinupunan ko, pakiramdam ko mas lalo lang ako bumabagsak sa sarili kong kakulangan. Kung ako lang ang masusunod, matagal na sana akong nakapagtapos ng pag-aaral. Pangarap ko talagang makakuha ng diploma hindi lang para sa sarili ko, kung hindi para na rin sa pamilya ko. Pero hindi lahat ng pangarap kayang abutin kapag kapos kayo sa buhay. Araw-araw naming iniisip kung saan kukuha ng pangkain, kung paano pagkakasyahin ng konting kinikita sa napakaraming pangangailangan. Kaya kahit masakit, napilitan akong huminto sa pag-aaral. Sa probinsya, nagtrabaho ako kung saan-saan. Kahit anong marangal na trabaho pinapasok ko. Basta may iaabot lang ako sa pamilya ko. Pero maliit lang ang sahod. Kahit anong pagtitipid ang gawin ko, wala pa ring napapala. Doon ko naisip na baka hindi doon ang para sa akin. Baka kailangan kong umalis, sumugal, at hanapin ang swerte ko sa ibang lugar. Kaya heto ko ngayon sa Maynila. Malayo sa pamilya, malayo sa nakasanayan. At pilit tinatapangan ng sarili kahit minsan. Gusto ko na lang umuwi. Mahirap ang mag-isa. Walang sasalo sa'yo kapag napagod ka. Walang magbibigay lakas ng loob kapag gusto mo nang sumuko. Pero pinipilit kong maging matatag dahil alam kong wala akong choice. Araw-araw, gumigising ako ng maaga. Naghahanda at muling sumasabak sa laban. Kahit paulit-ulit akong nadidismaya, hindi pa rin ako sumusuko. Kamusta ang paghahanap mo ng trabaho? Natanggap ka na ba? Hindi pa nga eh. Sa totoo lang yun nawawala na ako ng pag-asa. Isang buwan na ako rito pero hanggang ngayon wala pa rin nangyayari. Kailangan ko na ng pera para may maipadala ko sa probinsya. Ano kaya kung sumama ka na lang sa amin ng boyfriend ko? Isang gabi lang, tiyak na makakapagpadala ka kagad ng pera sa inyo. Napatingin ako bigla kay Yuna. Gusto kong sunggaban ng alok niya pero hindi pwede. Masamang magnakaw. At kahit gaano kahirap ang buhay, hindi ko yun gagawin. Pasensya na Yuna pero hindi ko talaga kaya. Masamang magnakaw. Kasalanan yun sa Diyos. Alam ko naman yun, Precious. Pero sa tulad natin na walang natapos, kailangan natin kumapit sa patalim. Saka mayayaman naman sila eh. Barya lang yun sa kanila ang perang nakukuha namin. Kung paiiralin mo ang takot dyan sa dibdib mo, walang mangyayari sa'yo. Malalim akong napabuntong hininga. May point naman si Yuna. Pero hindi ko talaga kayang gumawa ng masama. May takot ako sa Diyos. Basta pag nagbagong isip mo, sabihin mo agad sa akin. Next week ang target namin ay ang bahay ni Congressman Suarez. Siguradong malaki ang makukuha namin at maraming mga alahas. Ano? Bahay ng congressman ang papasukin nyo? Oo, Precious. Grabe, sobrang yaman niyang si Congressman Suarez. Kaya sigurado ako na tiba-tiba kami sa kanya. Kaya kung ako sa'yo, Precious, sumama ka na sa amin nang may maipadala ka sa inyo. O sige, pag-iisipan ko. Huwag mo nang pag-isipan. Sa trabahong tumadali ang pera at walang kahirap-hirap. Wala nga pero pag nahuli naman kayo ng mga pulis, tiyak sa kulungan ng bagsak nyo. Kaya nga bago namin gawin, pinag-aaralan muna namin. At syempre, kailangan maliksing kumilos at malinis magtrabaho. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko mga salitang binitawan ni Yuna kanina. Kahit ipikit ko ang mga mata ko, naririnig ko pa rin ang boses niya. Napabuntong hininga ko habang nakatitig sa kisame. Mainit, masikip, halos walang hangin na pumapasok sa loob. Masama ang magnakaw. Simula bata, yun ang itinuro sa akin ni nanay. Kasalanan sa Diyos at hindi dapat ginagawa. Kahit gaano pa kahirap ang buhay. Pero papaano kung wala ka ng pagpipilian? Paano kung gutom ng pamilya mo? Paano kung kailangan ka nila pero wala ka namang maibigay?
Mariin kong ipinikit ang mga mata ko. Kasunod nun, sumagi sa isip ko ang kalagayan ng pamilya ko sa probinsya. Napakagat ako sa labi. Sa sitwasyon ko ngayon, wala na talaga akong ibang choice. Hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na pala ako, dala ng pagod at bigat ng dibdib. Kinabukasan, bigla akong nagising sa malakas na tunog ng cellphone ko. Agad akong napabangon. Halos matumba pa sa pagmamadali. Nang tingnan kong screen, bumungad ang pangalan ni inay. Kinabahan ako. Bihira lang tumawag si inay ng ganito kaaga. Hello inay, napatawag po kayo. Precious anak, ang kapatid mo. Bakit po inay? Anong nangyari sa kapatid ko? Isinugod namin sa ospital ang kapatid mo. Ano pong nangyari? Nanginginig kong tanong kay inay. Ilang araw na siyang nilalagnat. Hindi namin nakalaing lalala ng ganito eh. Ang sabi ng doktor may dengue siya. Dengue? Halos pabulong kong ulit. Hindi makapaniwala. Oo anak, kailangan siyang i-admit sa ospital pero kulang ang pera namin dito. Baka naman may pera ka riyan kahit magkano lang. Pandagdag sa mga gamot ng kapatid mo. Huwag po kayong mag-alala, inay. Pilit kong pinatatatag ang boses ko kahit nanginginig. Magpapadala po ako ng pera sa inyo. Salamat anak. Pagkatapos naming mag-usap ni inay, dahan-dahan kong ibinaba ang cellphone at malalim na napabuntong hininga. Hindi ko alam kung saan kukuha ng pera. Pero isang tao lang ang makakatulong sa akin. At si Yuna yun. Saglit pa akong nanatili sa kwarto bago nagpa siyang lumabas at puntahan sa kabilang kwarto si Yuna. Kumatok ako ng 2 beses. Agad naman tong sumagot. Pasok! Agad niyang sagot mula sa loob. Pagkabukas ko ng pinto, nakita ko siyang nakahiga sa kama, abala sa cellphone. Paglingon niya sa akin, napansin agad niya ang seryosong mukha ko. Oh, bakit Precious? Mukhang may problema ka. Anya sabay upo. Lumapit ako sa kanya. Medyo nag-aalangan. Yuna, paninimula ako. Pilit pinapakalma ang sarili. Pwede ba akong mangutang sa'yo? Tumaas ang isang kilay niya pero hindi siya nagsalita. Sa halip, umayo siya ng upo. 3,000 sana. Kailangan lang talaga. Dagdag ko. Halos pabulong na. Ilang segundo siyang tumingin sa akin. Para bang binabasa ang buong pagkatao ko. Pagkatapos nun, napabuntong hininga siya. Ang laki nun ah. Pero hindi naman galit ang boses. Pangako Yuna, babayaran ko agad. Mabilis kong sagot. Inabot ni Yuna ang bag niya at kinuhang wallet. Pagkatapos, kumuha ng pera at inabot sa akin ng 5,000. Salamat Yuna. Promise ibabalik ko rin agad sa'yo pag nagkapera ako. Alam mo naman 'di ba kung saan galing ang perang yan? Oo Yuna, pero sa ngayon, kailangan kong perang to para sa kapatid ko. Mahirap man tanggapin pero kailangan kong lunukin ang pride ko. Yan ang sinasabi ko sa'yo, Precious. Kaya kung ako sa'yo, sumama ka na sa amin. Di mo kailangang makonsensya. Ang kailangan mo pera. Tama si Yuna. Hindi ko kailangang makonsensya. Ang kailangan ko pera para sa pamilya ko at sa ikagaganda ng buhay namin. Walang mangyayari sa akin kung paiiralin ko ang pagiging mabait. Ang mahalaga ngayon, ang pamilya ko. Sige Yuna, pumapayag na ako. Sasama na ako sa inyo ni Anton. Agad na lumiwanag ang mukha ni Yuna sa sinabi ko. Talaga, Precious? Good decision, girl. Hindi ka magsisisi. Promise malaking perang mapapasa kamay mo sa loob lamang ng ilang oras. Pagkatapos naming mag-usap ni Yuna, hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Agad kong ipinadala kay inay ang perang hiniram ko. Ilang minuto lang ang lumipas, tumawag agad si inay at nagpasalamat sa akin. Precious anak, natanggap na namin ang pera. Mabuti kung ganon, inay. Salamat anak, makakabili na kami ng gamot ng kapatid mo at may maibabayad na rin kami sa ospital. Dagdag pa ni inay, halatang gumaan ang pakiramdam. Matapos ang maiksing usapan, binaba ko ng tawag. Sandali akong napatulala. Hawak pa rin ang cellphone. Kahit papano, nakatulong ako. Kahit papano may nagawa ako para sa pamilya ko. Pero alam kong hindi yun libre. May kapalit ang lahat. Pagbalik ko sa apartment, agad kong napansin na may kausap si Yuna sa sala. Nakaupo siya sa sofa. Habang may isang lalaki na nakatayo sa tapat niya, si Anton.
Mabutit nandito ka na, Precious. Sinabi ko na kay Anton na sasama ka sa amin. Masaya ako, Precious, na sa wakas napapayag ka na rin ni Yuna na sumama sa amin. Huwag ka mag-alala, kami bahala sa'yo. Basta ang gagawin mo lang, maging alerto at maging maliksi. Kinakabahan pa rin ako sa gagawin natin pero kailangan kong maging matapang para sa pamilya ko. Yan ang best friend ko. Siya nga pala, Precious, kaya nandito si Anton dahil may mahalaga siyang sadya sa atin. Ano yun? Naalala mo yung sinabi ko sa'yo? Yung next target namin? Oo, yung bahay ni Congressman Suarez. Bakit, may problema ba? Wala naman. Sinabi lang sa akin ni Anton na mamayang gabi na natin papasukin ang bahay ni Congressman. Ha? Akala ko ba next week pa yun? May event na pupuntahan si Congressman mamayang gabi. Kaya yun ang sasamantalahin natin habang wala siya. Ibig sabihin, konti lang ang tao sa mansyon niya. Ganun ba? Anong oras tayo pupunta ron? Midnight. Para siguradong tulog na ang mga tao nang sa ganun, malaya tayo makapasok sa loob. Kaya ngayon palang, Precious, maghanda ka na. Para mamaya hindi ka kabahan pag nandun na tayo. Tama si Yuna. Sa gagawin natin, kailangan malakas ang loob at kailangan matapang. Hayaan nyo, tatandaan ko mga sinasabi nyo sa akin. Matapos naming mag-usap na tatlo, ay pumasok na ako sa kwarto ko. Agad akong napaupo sa kama at malalim na napabuntong hininga. Andrew's point of view. Ang akala ko magtatagal ako sa event na pinuntahan ko. Isang mahalagang pagtitipon sa Makati. Puno ng mga taong may pangalan, may kapangyarihan, at may kanya-kanyang agenda. Bilang isang congressman, sanay na ako sa ganitong klase ng mundo. Ngitian dito, kamayan doon. Usapang formal pero may halong politika sa bawat salita. Pero hindi nagtagal, bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Sumakit ang ulo ko. Biglang umikot ang paningin ko. Are you okay, Mr. Congressman? Tanong ng isa sa mga kasamahan ko. I'm fine. I just needed some rest. Sagot ko, kahit alam kong hindi na ako tatagal pa ron. Kaya naman napaagang uwi ko. Hindi ko na pinatagal pa. Nagpaalam ako at agad na umalis. Pagdating sa bahay, agad akong nagpalit ng damit at dumiretso higa. Dahil sa pagod at sama ng pakiramdam, mabilis akong nakatulog. Hindi ko alam kung anong oras na pero bigla akong nagising. May narinig akong mahihinang yabag. Mabilis akong bumangon at binuksan ang drawer sa tabi ng kama. Kinuha ko ang baril. Mahigpit tong hinawakan habang nakikiramdam sa paligid. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Maingat ang bawat hakbang. Hindi ako nag-ingay. Sinigurado kong kontrolado ang bawat galaw ko. Naglakad ako pababa ng hagdan. At doon may nakita kong anino. Nakatayo sa sala, nakatalikod sa akin. Tila may hinahanap. Hindi niya ako napansin. Perfect! Hindi na ako nag-atubili pa. Mabilis akong kumilos at sinunggaban siya mula sa likod. Ah! Gulat niyang sigaw. Nagpumiglas siya agad. Pilit kumakawala sa pagkakahawak ko. Pero hindi ko siya hinayaan na makawala. Sa halip, mas lalo kong hinigpitan ang pagkakahawak sa kanya. Let go of me! Who are you? Malamig kong tanong, ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, mas lalo lang siyang nagpumiglas. Hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon. Hinila ko siya paakyat ng hagdan, diretso sa kwarto ko. Kahit nahihirapan siya, hindi ko siya pinakawalan. Pagpasok namin sa loob, agad kong isinara ang pinto at itinulak siya papunta sa kama. At doon ko siya nakita ng malinaw. Isang babae ang nangahas na pumasok sa loob ng pamamahay ko. Bahagya siyang hingal, magulong buhok, at halatang natatakot. Pero sa kabila nun, may kakaibang tapang sa mga mata niya. Isang bagay na hindi ko inaasahan mula sa isang magnanakaw. What are you doing here? Hindi siya agad sumagot. Sa halip, napayuko siya. Nag-iisip ko anong isasagot sa akin. Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo akong ipakulong. Tumaas ang kilay ko. And why shouldn't I? Hindi po ako masamang tao. Nagawa ko lang to dahil sa hirap ng buhay. Pangako hindi ko na to uulitin basta hayaan niyo lang ako makauwi. Tahimik lang akong nakatayo sa harapan niya. Pinagmamasdan ko ang bawat galaw niya. Bawat ekspresyon sa mukha niya. Sanay na ako sa ganitong eksena. Mga taong nahuhuli. Mga taong nagmamakaawa. Mga taong gagawin ng lahat para makalusot. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ngayon. Siguro dahil sa mga mata niya. Hindi yun katulad ng karaniwang magnanakaw na nakita ko. Walang halong panlilinlang.
Mas nangingibabaw ang takot. Hindi ako nagsalita. Hinayaan ko lang siyang maghintay hanggang sa bigla siyang lumuhod sa harapan ko. Napakunot ang noo ko sa ginawa niya. Tumayo ka. Utos ko. Malamig ang boses. Agad siyang sumunod. Kahit halatang nanginginig pa rin ang katawan niya. Umupo ka. Dagdag ko sabay turo sa upuan. Dahan-dahan siyang umupo. Naghihintay ng magiging desisyon ko. Okay. Hindi kita ipakukulong. But in one condition. Anong condition po? Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan. Sinisigurong ramdam niya ang presensya ko. Tumigil ako sa harap niya. Tinititigan ko siya sa mga mata. Paligayahin mo ko ngayong gabi. Ano? You heard me. Kapag pumayag ka sa gusto ko, hindi kita ipakukulong. Pero kapag hindi ka pumayag, alam mo na mangyayari sa'yo. Nakita kong natahimik siya. Waring nag-iisip ng isasagot sa akin. Maya-maya, sunod-sunod na buntong hininga ang ginawa niya. So, anong desisyon mo? Ang ayaw ko sa lahat yung pinaghihintay ako ng matagal. Pumapayag po ako sa gusto niyo. Good girl. Pakiramdam ko na wala biglang sakit ng ulo ko sa naging sagot ng babae. Muli ko siyang pinagmasdan bago inutusang pumasok sa banyo at maligo. Halos kalahating oras din ako naghintay sa kwarto bago lumabas ng banyo ang babae. Nakabalot ng puting towel ang katawan. At alam kong wala itong suot na kahit na anong panloob. Tumikhim ako bago nagsalita, na halos ikalundag nito. Bakit ang tagal mong maligo? Sinasadya mo bang paghintayin ako ng matagal? Hindi po, pasensya na. Matagal lang talaga akong maligo. Dahan-dahan akong tumayo't nilapitan siya. Nang makalapit, muli ko siyang hinagod ng tingin, bago dinampian ng maliliit na halik sa leeg, papunta sa pisngi nito. Naramdaman ko ang biglang panginginig ng katawan niya. Marahil dahil sa ginagawa ko pero hindi dahilan yon para huminto ako. Pinagpatuloy ko ang paghalik sa kanya hanggang sa marating ko ang labi niya. Hindi na ako nag-atubili pa. Mabilis ko siyang siniil ng halik. Habang patuloy ko siyang hinahalikan, unti-unti kong inaalis ang towel na nakabalot sa katawan niya. Hindi nagtagal, nalaglag to sa sahig at lumantad sa mga mata kong magandang tanawin. Napalunok ako bigla. Pakiramdam ko, mas lalong nag-init ang katawan ko at may parte ng pagkatao kong nabuhay. Precious point of view. Labag man sa kalooban ay napilitan akong pumayag sa gusto ni Congressman. Hindi ako pwedeng makulong. May pamilya ako sa probinsya na umaasa sa akin. Mas gugustuhin ko pang mawala ang pagkababae ko kaysa makulong ng ilang taon. Nagulat na lang ako nang maalis ni Congressman ang towel na nagsisilbing takip sa katawan ko. Nang walang kahirap-hirap, nakita ko sa mga mata niya ang matinding pagnanasa. Napalunok ako bigla. Hindi ko alam kung saan titingin. Ramdam na ramdam ko ang titig ni Congressman. Mabigat, tila sinusuri ang buong pagkatao ko. Napansin ko kung saan napapako ang mga mata niya. Sa dibdib ko, para akong napaso. Agad kong itinakip ang mga kamay. Nanginginig na ako sa kabathiya. Pero bago pa ako tuluyang makagalaw, nagsalita na siya. You don't have to hide. I want to see everything. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung anong gagawin. Tatanggihan ko ba siya? O susunod na lang? Para sa pamilya ko. Nagmistula akong tuod sa kinatatayuan. Hindi ako makapagsalita. Hindi ako makagalaw. Tanging ang mabilis na paghinga ko lang naririnig sa loob ng kwarto. At sa isang iglap, naramdaman ko ang mga kamay niyang mainit. Bago ko pa maintindihan ang nangyayari, bigla na lang niya akong binuhat. Napatili ako at napahawak ako sa kanya dahil sa gulat. Hindi ko alam kung anong mas nangingibabaw. Ang takot o ang kakaibang pakiramdam na unti-unting gumagapang sa dibdib ko. Hindi siya nagsalita. Diretso lang ang lakad niya. Ilang sandali pa'y dahan-dahan niya akong inihiga sa malambot na kama. Lumubog ang katawan ko sa sobrang lambot nito. Nakatayo siya sa tabi ng kama. Nakatingin sa akin. At ako, hindi ko magawang umiwas sa titig niya. Pakiramdam ko, unti-unti akong nangihina dulot ng tingin niya sa akin. Relax, akong bahala sa'yo. Pero papaano akong magre-relax kung ang buong katawan ko nanginginig? Kung alam kong mali ang mangyayari? Kung alam kong may kapalit ang bawat sandaling to? Hindi ko alam kung ilang segundo o minuto siyang nakatitig sa akin. Pakiramdam ko bawat galaw ay nakikita niya. Bawat paghinga, bawat pag-iwas ng tingin, bawat pag-igting ng katawan ko sa kaba.
hanggang sa dahan-dahan siyang umatras. At sa harapan ko mismo, nagsimula siyang maghubad ng mga saplot. Nanigas ako. Hindi ko alam kung saan titingin. Gusto kong umiwas, pero may kung anong humihila sa akin para manatili. Gusto kong isara ang mga mata ko pero hindi ko magawa. Wala siyang kahit na anong pag-aalinlangan. Confident, composed, sanay na sanay sa ganitong sitwasyon. At ako, kabaliktaran. Para akong batang hindi alam kung papaanong kikilos sa harap ng isang bagay na hindi pa nararanasan. Pagkatapos niya maghubad, agad siyang humiga sa kama. Ramdam kong paglubog ng kutsyon nang tumabi siya sa akin. Bago pa ako makapag-isip, naramdaman ko na lang ang labi niya sa akin. Mabilis. Nagdulot yon ng matinding init sa akin. Saglit akong umiwas. Halos reflex na galaw. Hindi ko man lang pinag-isipan. Why? Napakagat ako sa labi. Hindi ko alam kung papaano sa kanya sasabihin pero kailangan. Bago mo ako galawin, magsuot ka muna ng proteksyon? Like kondom? Tinitigan lang niya ako at pagkatapos, ngumisi siya. Napakunot ang noo ko. Hindi ko maintindihan kung bakit siya ngumisi ng nakakaloko. Hindi mo kailangang matakot na baka mabuntis kita. Oras na ginilaw kita nang walang ginagamit na proteksyon. Anong ibig mo sabihin, Congressman? Hindi ko kailangan ng kahit na anong proteksyon. Ano? Bakit? Dahil hindi naman kita mabubuntis. Because I can't. Anong ibig niyang sabihin? Baog ako, kaya hindi mo kailangang matakot na baka mabuntis kita. Oras na ginalaw kita. Ang kailangan mong gawin ay paligayahin ako. Kailangan masatisfied ako sa'yo ngayong gabi. Iyon lamang at muling inangkin ni Congressman ang mga labi ko. Mas mapusok at may kasama pang panggigigil. Napaliyad ako bigla ng dahan-dahang maglakbay ang mainit niyang palad patungo sa masayalang bahagi ng katawan ko. Hindi ko ma-explain ang nararamdaman ngayon. Basta, isa lang malinaw. Nagugustuhan ko ang ginagawa ni Congressman. Lalo na nang bumaba na ang mga halik niya. Napasinghap na lang ako sa ginagawa niya. Hindi ko alam kung saan ibabaling ang tingin. Lahat ng parte ng katawan ko ay halos dinaanan ng mainit na labi ni Congressman na halos ikabaliw ko. Ilang sandali pa, tuluyan na niyang ipinasok ang pagkababae ko na ilang taon kong iniingatan. Napaiyak na lang ako sa sobrang sakit nang tuluyang mabasag ang kristal ko. Kahit ito man ay nagulat din dahilan upang mapahinto ito sa paggalaw. Bakit hindi mo sinabi sa akin na virgin ka pa pala? Hindi ka naman po nagtanong eh. Ituloy mo na lang ang inumpisahan mo nang matapos na. At ang sakit. Sorry baby, promise. Aalisin ko ang sakit. Muling ang gumalaw si Congressman at kasabay nito, pinaliguan niya ako ng maliliit na halik sa pisngi. Pababa sa labi. Hindi nagtagal ay unti-unting nawala ang sakit at napalitan yon ng ibayong kaligayahan. Ilang ulit akong inangkin ni Congressman hanggang sa mapagod siya at makatulog sa tabi ko. Habang ako, gising na gising at hindi dalawin ng antok. Iniisip ko kung ano nang nangyari sa dalawa. Kung ligtas ba silang nakauwi o nahula ring katulad ko. Nang masiguro kong mahimbing na ang tulog ni Congressman, ay maingat akong bumangon at nagbihis. Pagkatapos, dahan-dahang lumabas ng kwarto niya. Nakahinga lamang ako ng maluwag nang makasakay ng jeep pauwi sa apartment ni Yuna. Pagkarating ko ng apartment, agad akong kumatok. Hindi naman nagtagal ay bumukas to at si Yuna ang nakita ko. Anong nangyari sa'yo, Precious? Ba't bigla kang nawala? Nahuli ka ba? Oo, Yuna. Nahuli ako ni Congressman at pinagbantaang ipakukulong niya ako. What? Paano mo siya natakasan? May hiningi siyang kapalit. Anong kapalit naman yun? Paligayahin ko siya. May nangyari sa amin ni Congressman. Hindi lang isang beses niya akong inangkin kung hindi maraming beses. Hanggang sa napagod siya at... My goodness, friend! Ang swerte mo! Kamusta? Magaling ba si Congressman? Kainis ka naman yun eh. Ako na nga itong nabasagan ng kristal tapos yan pang itatanong mo sa akin kung magaling siyang mang-araro. Sorry naman, excite lang ako. Kalat kasi ang balitang mahilig sa babaeng si Congressman. Lalo na kapag maganda. Swerte mo dahil natipuhan niya ang beauty mo. Pero hindi ibig sabihin na masaya ako sa nangyari sa iyo ah. Alam ko naman yun, Yuna. Nalulungkot lang ako pero okay lang yun kesa naman makulong ako. Oo naman, tsaka choosy ka pa ba? Si Congressman kaya yun. Gwapo't yummy. Pero teka, yung tanong ko, magaling ba siya?
Saglit akong natahimik at na-imagine ko ang nangyari sa amin ni Congressman. Yes, magaling siya. Hindi lang magaling kung hindi, magaling na magaling. Sa sobrang galing niya, nabaliw ako sa kaligayahan na pinaramdam niya sa akin. Huy! Ano na? Sasagot ka lang ng oo, hindi eh. Nanahimik ka na riyan. Oo, magaling siyang mang-araro. Sobra. Wala sa sariling sagot ko. Nagulat na lang ako nang tumili ng malakas si Yuna sabay hampas sa akin. Aray ko! Bakit mo ko hinampas? Nakakaingit ka naman, friend. Natikman mo si Congressman. Samantalang ako hanggang pangarap lang. Pero ayos lang yon. Magaling din naman si Anton at dadala niya ako sa langit. Hoy Yuna, bunganga mo naman. Pagkatapos naming mag-usap ni Yuna, pumasok na ako sa kwarto. Hindi naman nagtagal ay ginupo na rin ako ng antok. Tanghali na rin nang magising ako pero naramdaman ko agad na masamang pakiramdam ko. Mukhang lalagnatin pa ata ako. Dahan-dahan akong bumangon at naligo. Pagkatapos, lumabas ako ng kwarto. Naabutan kong nanonood ng TV si Yuna. Ang sarap ng tulog mo ah. Masamang pakiramdam ko, Yuna. Mukhang lalagnatin pa ata ako ah. Seryoso? Kung ganun, dambuhala palang ano ni Congressman. Ha? Anong dambuhalang pinagsasabi mo riyan? Dambuhala yung ano niya. Basta alam mo na yun. Kasi hindi ka naman lalagnatin kung hindi dambuhala yung nakapasok sa'yo. May gamot ako sa kwarto ko, kunin mo at uminom ka kagad para maagapan na yan. Salamat. Siya nga pala, Precious, mamaya pupunta rito si Anton. Paghahati-hatian natin yung nakuha kagabi ng mga alahas at pera. Ibig sabihin, bibigyan niyo ako ng parte kahit wala naman akong naitulong sa inyo? Anong wala? Meron kaya? Tsaka 3 tayong pumasok at nagplano. Kaya dapat lang na may parte ka. Nahihiya nga ako sa'yo kasi dahil sa akin. Nawala ang puri mo. Pero wag mo nang isipin yun. Hat at yamin naman si Congressman tsaka pag nabuntis ka niya, naku, yayaman ka talaga ng bonggang-bongga. Hindi niya ako mabubuntis dahil baog siya. Yun ang sabi niya sa akin. Ay, sayang. Ang gwapo pa naman ni Congressman pero baog pala. Hindi niya maikakalat ang magandang lahi niya. Natawa ako bigla sa sinabi ni Yuna. Kahit kailan talaga, walang prenong bibig nito. Pagkatapos kumain ng almusal ay uminom na nga ako ng gamot sa lagnat at muling bumalik sa kwarto. Bandang hapon nang dumating si Anton. Nanlaki ang mga mata ko nang iabot niya sa akin ng makapal na sobre. Yan ang parte mo kagabi. Hinati ko sa 3. Walang labis, walang kulang. Halos hindi ako makapaniwala nang makitang laman ng sobre. Ang daming tig-1,000. At sa tingin ko aabot to ng 60,000 o higit pa. Sa tanang buhay ko, ngayon lamang ako nakahawak ng ganito kalaking pera. O diba, sabi ko naman sa'yo, Precious. Sa trabaho namin, madali lang ang pera. Ano, sasama ka ba ulit sa amin? Oo, Yuna, sasama ulit ako sa inyo. Good girl! Sa ngayon, pahinga muna tayo. Sa susunod na araw ulit tayo kikilos. O sige, kayong bahala. May next target na ba tayo, Anton? Meron na. Bukas natin yun pag-uusapan. Sa ngayon, mag-e-enjoy na muna tayo. Okay, game ako dyan. Sayang, Precious, hindi ka makakasama sa amin. Magpahinga ka na lang dito sa bahay para mabilis mawalang lagnat mo, okay? Ayos lang, Yuna. Hindi rin naman ako mahilig gumala o magpa-party-party. Hay, paano kanyan magkakajowa kung tutunganga ka lang rito sa bahay? Sayang ang ganda mo, Precious. Wala pa naman sa isip ko yun. Ang gusto ko lang ngayon ay makaipon ng pera para may maipadala sa probinsya. Don't worry, Precious. Mabilis ka lang makakaipon. At pag nakaipon ka na, pwede kang magtayo ng negosyo. Yung negosyo na iisip mo at sa tingin mo kaya mong patakbuhin. Dahil sa sinabi ni Yuna, bigla akong nagkaroon ng ideya. Matagal ko ng pangarap ang magtayo ng restaurant. Mahilig kasi ako magluto at mag-bake. O di kaya, akitin mo na lang si Congressman para gawin kanyang asawa. Pag naakit mo, magiging bilyonarya ka kagad. Ikaw talaga yun na kung ano-anong tumatakbo dyan sa utak mo. Kaya lang naman ako pumayag na may mangyari sa amin para hindi ako makulong. Kung may pagpipilian lang talaga ako, hindi ko ipagkakalob sa kanyang sarili ko. Kaya lang wala Alam ko naman yun, binibiro lang kita. O siya, maghahanda na ako Excited na akong gumimik. Mabilis na lumipas ang 3 buwan. 3 buwan na simula nang sumama ako sa trabaho nila Yuna at Anton. At sa loob ng 3 buwan, malaki-laki na rin ang naipapadala ko sa probinsya. At hindi lang yun, may ipon na rin ako. Ang bala ko magbukas ng maliit na mini restaurant. At pag pumatok ito,
Saka ako magtatayo ng malaking restaurant. Dahil dito naging busy ako. Hindi ko napansin na ilang buwan na pala akong hindi dinadatnan. At malaki na rin ang itinaba ko. Kung hindi pa sinabi ni Yuna, hindi ko pa malalaman at hindi ko mapapansin. Hindi ka naman malakas kumain pero bakit tumaba kang bigla? Hindi ko nga rin alam Yuna, siguro hiyang lang ako kaya ganon? Hiyang naman saan? Hindi ko alam, siguro sa ginagawa ko ngayon? Kalokohan! Ang mabuti pa siguro magpatingin ka sa doktor, baka mamaya iba na yan. May nababasa kasi ako na kaya biglang tumataba ang isang tao dahil may sakit. Hindi naman siguro. Wala naman akong nararamdamang kakaiba sa katawan ko eh. Tsaka hindi ako pwedeng magkasakit. Kailangan ako ng mga magulang ko. Kinagabihan habang naghahanap ako ng damit pantulog, napansin ko ang mga napkin na walang bawas. Ngayon ko lang naalala na ilang buwan na pala akong hindi dinadatnan. Napaupo ako bigla sa sahig at napaisip ng malalim. Regular ang period ko at ni minsan hindi pa ako nadedelay. Ngayon pa lamang ito nangyari. Diyos ko, anong ibig sabihin nito? Imposible naman na buntis ako. Para makasiguro, kinabukasan agad akong pumunta sa ospital at nagpatingin. Halos hindi ako makapaniwala nang sabihin ng doktor na 2 buwan na akong buntis. Diyos ko, paano nangyari to? Ang sabi ni Congressman, baog siya. Hindi kaya sinabi na lang niya yun para hindi siya gumamit ng proteksyon? Hindi ko alam kung paano akong nakauwi ng apartment. Basta ang alam ko magulong isip ko at hindi alam ang gagawin. O, kamusta Precious? Anong sabi sa'yo ng doktor? May sakit ka ba o normal lang ang pagtaba mo? Buntis ako, Yuna. Ano? Sinong ama? Si Congressman ng ama. Nagbunga nangyari sa amin ng gabing yun. Ano? Si Congressman ng ama? Akala ko ba sabi niya sa'yo baog siya? Yun din ang akala ko, Yuna, pero hindi pala. Hindi ako pwedeng mabuntis. Marami pa akong kailangan gawin sa pamilya ko. Nagsisimula pa lang ako, Yuna. Relax, Precious. Hindi maganda sa buntis ang ma-stress. Hindi mo naman kailangang matakot eh. Dapat nga magpasalamat ka na nabuntis ka ni Congressman. Dahil ang anak mong magdadala sa'yo ng swerte. Ano bang sinasabi mo hindi kita maintindihan? Kailangan mong ipaalam kay Congressman na nagbungang nangyari sa inyo. At kailangan niyang panagutan yun. Pag nangyari yun, tapos ang problema mo. Hindi, Yuna. Hindi ko sasabihin sa kanya na magkakaanak siya sa akin. What? Nag-iisip ka ba ha, Precious? Ang batang yan ang kasagutan sa problema mo. Hindi. Nabuo ang batang to dahil may kasunduan. Mas makakabuti kung hindi malalaman ni Congressman na may anak siya sa akin. Tutal siya rin naman ang nagsabi na baog siya. Bubuhayin kong anak ko ng kaming 2 lang. Ay, ewan ko sa'yo, Precious. Ginto na, magiging bato pa. Kaloka ka, girl. Magandang araw, mga viewers. Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig. Andrew's point of view. 3 buwan nang lumipas simula ng looban ng mga magnanakaw ang bahay ko. 3 buwan na rin simula ng guluhin ng isang babae ang isip ko. Hindi ko inaasahan na aabot sa ganito. Akala ko isa lang siyang pangyayaring lilipas din sa isang gabi na kaligayahan. Isang gabing pagsasama at pagkatapos ay tapos na. Pero hindi pala. Dahil hanggang ngayon, ginugulo pa rin niya ang isip ko. Hindi ko makalimutan ang gabing yun. Hindi ko makalimutan ang nangyari sa amin. At mas lalong hindi ko makalimutan ang katotohanang nalaman ko tungkol sa kanya. She was untouched. At sa hindi ko maintindihang dahilan, nakaramdam ako ng tuwa nang malaman ko yun. Pero ang tuwang yun, hindi rin nagtagal. Dahil kinabukasan paggising ko wala na siya. Nung una inisip ko na ayos lang. Mas mabuti na rin siguro yun. Pero habang lumilipas ang mga araw, nakakaramdam ako ng kakaiba. Sa tuwing sasapit ang gabi at ako'y mag-isa na sa kwarto, mukha niyang nakikita ko. Parang multong paulit-ulit na bumabalik. Hindi ako mapakali. Ilang beses ko nang naisip na ipahanap siya. Madali lang naman yun para sa akin. Isang utos lang. At siguradong matutuntun siya ng mga tao ko. Pero sa tuwing iisipin ko yun, napapahinto ako. Anong dahilan ko? Para saan? Para hanapin ang isang babaeng magnanakaw? Kakauwi ko lang ngayon galing trabaho nang makatanggap ako ng mensahe mula sa pinsan ko. Niyayaya niya akong magtungo sa bar.
Wala sana akong balak na umalis. Pagod ako. At ang totoo, wala akong ganang makihalubilo sa kahit na sino. Pero sa huli, pumayag din ako. Siguro dahil gusto kong madistract. Gusto kong tumigil sandali ang isip ko kakaisip sa babaeng yun. Gusto kong huminga ng maayos. Nang malaman ng mga bodyguards ang plano ko, agad silang naghanda para samahan ako. Pero tumanggi ako. Sa totoo lang ayokong umalis na para bang may prosesyong nakabuntot sa akin. Mas gusto ko yung ako lang, tahimik, malaya. Kahit sandali lang. Pagdating ko sa bar sa Alabang, agad kong naramdaman ang pamilyar na ingay ng paligid. Malakas na tugtog, ilaw na kumikislap, at mga taong abala sa kani-kanilang mundo. Isang tingin pa lang, nakita ko na agad si Renan. Nakaluklok sa isang mesa. Hawak ang baso ng alak, tila kanina pang naghihintay. Habang papalapit ako, hindi ko maiwasang isipin. Sa gabing to, makakatulong kaya ang alak para makalimot? O lalo lang nitong palalalain ang alaala ng babaeng hindi maalis sa isip ko. Agad akong naupo sa bakanting upuan sa harap ni Renan. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Kinuha ko ang baso na nasa mesa at nilagyan ng alak. At pagkatapos, agad na tinungga. Ramdam ko ang init na dumaloy sa lalamunan kong pababa. Pero hindi nito nabawasan ang bigat na nararamdaman ko. Ang tagal mo Bungad ni Renan, nakangisi sabay tingin sa akin. Hindi ko na lang siya sinagot. Sanay na siya sa ganitong ugali ko. Hindi magsasalita kapag wala sa mood. Gusto mo ng babae? Bigla niyang tanong. Casual lang. Normal na usapan. Sandali akong natahimik. Dati hindi ko na kailangang pag-isipan pang tanong na yan. Isang tango lang. Maya-maya may lalapit na pero ngayon, pas muna ako. Napataas ang kilay ni Renan. Halatang nagulat sa naging sagot ko. Sigurado ka? Ewan ko ba? Simula nang matikman ko ang babaeng yun, hindi na ako muling tumikim ng iba. 3 buwan na. 3 buwan na akong ganito. Hindi ko rin maintindihan ng sarili ko kung bakit. Hindi naman ito ang nakasanayan ko dati. Kahit sino basta gusto ko, walang problema. Pero ngayon, wala nang pumapantay. Kahit anong pilit kong humanap ng kapalit, mukha pa rin niyang bumabalik sa isip ko. I don't feel like it. Sagot ko sa wakas. Walang emosyon ng boses. Ngumisi si Renan. Wow! Himalayan na. Biro niya. Ikaw pa talagang tumatanggi? Hindi ko siya pinansin. Alam kong naninibago siya sa akin. At sa totoo lang, ako rin. Dahil hindi to normal sa akin. Hindi ako ganito. Hindi ako yung tipo na maiipit sa alaala ng isang babae. Pero nangyari at hanggang ngayon hindi ko pa rin maalis. Kaya sa halip na patulan ng alok niya, nagtiyaga na lang ako. Kinuha kong cellphone at nag-scroll ng kung ano-anong videos. Walang kwenta. Pampalipas oras lang. Anything to distract myself. Anything para hindi siya maisip. Pero kahit na anong gawin ko, bumabalik pa rin ang mukha niya. Ang mga mata niya ng gabing yun. Napailing akong bigla. This is crazy. Bulong ko sa sarili ko. Anong meron sa'yo? May problema ka bang hindi sinasabi sa akin? Hindi agad ako sumagot. Paano ko ipaliliwanag? Na isang magnanakaw ang gumugulo sa isip ko. Na isang babaeng dapat nakalimutan ko na. Pero hindi ko magawa. Napabuntong hininga na lang ako. Nothing. Kahit alam kong hindi yun totoo. Tumango na lang siya pero halatang hindi kumbinsido. Tahimik kaming nakaupo habang patuloy ang ingay ng paligid. Habang pinipilit kong libangin ang sarili ko, mas lalo kong nararamdaman ang kakaibang pagbabago sa akin. Dati, kontrolado kong lahat. Dati ako ang masusunod. Pero ngayon, isang babae ang dumaan sa buhay ko at binago niya ako sa isang iglap lang. Mabilis na lumipas sa mga buwan. Pero kahit gaano pa katagal ang dumaan, hindi pa rin ako pinapatahimik ng babaeng yun. Sa bawat gabi napipikit ako, siya pa rin ang nasa isip ko. Sa bawat umaga na magigising ako, siya ang unang pumapasok sa utak ko. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Kaya dumating ako sa puntong napagod na lang ako. Napagod na akong mag-isip. Napagod na akong magpigil. At doon ko na ginawang desisyong matagal ko nang iniiwasan. Pinahanap ko siya. Isang utos lang at agad kumilos sa mga tao ko. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Kung hindi ako patatahimikin ng isip ko, ako na mismo ang gagawa ng paraan. Ipinakita ko sa kanila ang larawan niya kuha mula sa CCTV ng bahay ko ng gabing yon.
Kahit ilang buwan ang lumipas, sariwa pa rin sa alaala ko ang gabing yon. 2 araw lang ang lumipas, tumawag agad sila at sinabing may good news sila sa akin. Nahanap na namin siya, Congressman. Really? Ang pangalan po niya, Precious Reyes. 24 na taong gulang. Panganay sa 5 magkakapatid. Nasa probinsya ang mga magulang niya. Napapikit ako sandali. Ngayon ko lang narinig ang pangalan niya. Kay gandang pangalan, bagay na bagay sa kanya. Sa ngayon po may maliit siyang negosyo. Isang mini restaurant, kasamang kaibigan niyang si Yuna Sebastian. Napakunot ang noo ko. Yun sigurong babaeng kasama niya ng gabing pumasok dito sa bahay. Ang dahilan kung bakit siya napunta sa bahay ko. Napabuntong hininga ako. So she's trying to live a normal life now. Hindi ko alam kung bakit pero may kung anong tuwa kong naramdaman. May iba pa ba? Meron pa po, Congressman. Send it. Ilang segundo lang may pumasok na mga larawan sa phone ko. Binuksan ko agad. At sa tingin ko pa lang, biglang nag-init ang ulo ko. What the hell? Napamura ako nang wala sa oras. Mahigpit kong hinawakan ng cellphone habang nakatitig sa larawan ni Precious. Pero hindi na siya katulad ng dati. Buntis siya ngayon. At hindi lang basta buntis. Kung hindi malapit na siyang manganak. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Galit? Pagkagulat? O kung ano pa man yun, bastang alam ko. Hindi to normal. Napakuyom ako sa kamao ko. Damn it. Hindi ko alam kung bakit ganitong reaksyon ko. Wala naman akong karapatan. Hindi ko siya pag-aari. Hindi ko siya kilala ng lubusan. Pero bakit? Bakit may kung anong kumurot sa dibdib ko? Hindi ko matanggap. Napapikit ako ng mariin. At sa sandaling yun, isang tanong lang ang kailangan ko ng sagot. Sinong ama ng pinagbubuntis niya? Imposible namang sa akin yun. Baog ako. At kailanman wala akong kakayahang makabuntis ng babae. Nang araw ding yun, hindi na ako nagdalawang isip pa. Kailangan ko siyang makita. Kailangan kong makasigurado. Hindi sapat ang mga larawan. Hindi sapat ang mga impormasyong nakuha ko. Gusto ko siyang makita mismo sa harapan ko. Kaya pinuntahan ko siya. Pagdating ko sa mini restaurant na pagmamay-ari niya, agad kong napansin kung gaano kasimple ang lugar. Hindi to ganun kalaki pero maayos. Malinis at halatang pinagpaguran. May ilang customers na kumakain. May mga nag-uusap. At may ilan ding naghihintay ng order nila. Nakaupo ako sa dulong bahagi ng restaurant. Ayokong mapansin ng mga tao. Gusto ko muna siyang pagmasdan. Lumapit ang isang staff para asikasuhin ako. Anong order niyo, Congressman? Magalang yung tanong sa akin. Anything na bestseller niyo. Sagot ko. Hindi inaalis ang tingin kay Precious. Ilang minuto lang, dumating na ang pagkain. At sa totoo lang, hindi ko inaasahan na ganun kasarap ang mga pagkain nila. Hindi lang basta masarap, talagang may kalidad. Napahinto ako sandali habang kumakain. So this is her life now. Isang simpleng negosyo, isang tahimik na pamumuhay. Malayo sa mundong pinasok niya noon. Nang matapos akong kumain, dahan-dahan akong tumayo. Pero hindi agad ako lumapit sa kanya. Sa halip, dumiretso ako sa banyo. Hindi dahil kailangan ko kung hindi dahil kailangan kong ihanda ang sarili ko. Pagpasok ko ron, agad akong humugot ng malalim na paghinga. Hindi ko alam kung anong sasabihin sa kanya. Hindi ko alam kung papaanong sisimulan. At higit sa lahat, hindi ko alam kung paano haharapin ang katotohanang nakita ko sa mga larawan. She's pregnant. Napapikit ako sandali. This shouldn't affect me. Bulong ko sa sarili ko. Pero alam kong hindi yun totoo dahil nandito ako ngayon at pinuntahan ko siya. Dahil hindi ako mapakali hanggat hindi ko siya nakikita. Huminga muna ako ng malalim at nang masigurong kahit papano ay kontrolado ko ng sarili ko, lumabas na ako ng banyo. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa counter. Mas malinaw ko na siyang nakikita ngayon. Huminto ako sa tapat niya. Ilang segundo ko siyang pinagmasdan bago nagsalita. Hello, Precious. Sa isang iglap, nanlaki ang mga mata niya. Hindi siya makapaniwala na makita ako sa harapan niya. Congressman? Tama ka, Precious. Ako nga. Mabuti naman at natatandaan mo pa ako. Agad siyang tumayo mula sa pagkakaupo sa counter. Tila hindi mapakali habang nakatingin sa akin. Anong ginagawa mo rito? Hindi maitago ang kaba sa boses niya. Pinagmasdan ko siyang sandali. Kitang-kita ko ang tensyon sa katawan niya.
Parang handa siyang tumakbo anumang oras. Napangiti ako ng bahagya. Restaurant to, right? Sagot ko, casual ang tono. Natural, nandito ako para kumain. Bahagya siyang natigilan, hindi agad nakasagot. Pero pareho naming alam na hindi yun ang totoo. Dahil ang totoo, nandito ako para sa kanya. Para kumpirmahin ang isang bagay na gumugulo sa isip ko. At ngayong nasa harapan ko na siya, walang duda, buntis nga siya. Malinaw pa sa sikat ng araw. Hindi ko alam pero mas lalo lang nitong pinabigat ang nararamdaman ko. Ilang segundo kaming natahimik, parehong walang masabi. Sa paligid namin, tuloy ang ingay ng restaurant, mga customers na nag-uusap, tunog ng kubyertos, tawag ng mga orders. Pero sa pagitan naming dalawa, parang may sariling mundo. Huminga ako ng malalim bago muling nagsalita. Can we talk? Somewhere quiet. Just the two of us. Hindi pwede. Maraming customers. Hindi ko pwedeng iwan to. I understand. Wala na akong oras para magpaligoy-ligoy pa. Kaya diretsyahan ko siyang tinanong. Bahala na ako anong magiging dating nito sa kanya. Who's the father? Direkta kong tanong. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mukha niya. Hindi niya inaasahan na yun agad ang itatanong ko sa kanya. Hindi agad siya nakasagot. Napatingin siya sa paligid. Parang naghahanap ng paraan para umiwas sa usapan. Of course, it's not me. Dagdag ko, malamig ang tono. Alam ko yun at sigurado ako. Bahagya siyang napakurapat sa isang iglap. Mas lalong nagulo ang ekspresyon sa mukha niya. Para bang may gusto siyang sabihin pero pinipigilan lang niya. Ilang segundo na parang napakatagal hanggang sa huminga siya ng malalim at saka niya sinagot ang tanong ko. Ang boyfriend ko ang ama ng pinagbubuntis ko. Bakit mo na itanong? Hindi ko alam pero may kung anong kumurot sa dibdib ko sa narinig. Hindi ko nagustuhan ang sagot niya. Pero wala naman akong karapatan para magreklamo. Walang dahilan. Wala akong lugar sa buhay niya. At iyon ang mas lalong nakakainis. Really? Tanong ko. Hindi ko mapigilang questionin. Oo, boyfriend ko ang ama ng anak ko. Bakit? May problema ba? Pinag-aralan ko ang mukha niya. Hinahanap ko kung nagsisinungaling ba siya. Kung may alinlangan sa mga mata niya pero kung meron man, magaling siyang magtago. Napabuntong hininga ako. Okay. Maiksi kong sagot. Pero sa loob-loob ko, hindi ako kumbinsido. Hindi ko alam kung bakit. Wala naman akong basehan. Pero may kung anong nagsasabi sa akin na may mali. Tumahimik ako sandalit sa pagkakataong yun. Mas lalo kong naramdaman ang magkaibang sitwasyon namin. Isang congressman at isang babae na minsan pumasok sa bahay ko para magnakaw. At ngayon, nakatayo siya sa harapan ko. Buntis at may sariling buhay na isang buhay na wala ako. Take care of yourself, sabi ko sa huli. Hindi ko na pinahaba pa ang usapan. Tumingin siya sa akin, halatang hindi sigurado kung anong sasabihin. Pero hindi na ako naghintay pa. Tumalikod na ako. Habang papalayo, hindi ko maiwasang isipin kung totoong ang boyfriend niyang ama ng batang dinadala niya o may tinatago siyang mas malalim na sikreto. Paglabas ko sa restaurant ni Precious, hindi agad ako umuwi sa sarili kong bahay. Hindi ko kaya, masyadong magulo ang isipan ko ngayon. Sa halip, diretso akong nagmaneho papuntang Bulacan sa bahay ng mga magulang ko. Isang lugar na hindi ko na napupuntahan, pero ngayon, ito ang lugar na naiisip kong takbuhan. Pagdating ko sa bahay, hindi pa man ako nakakababa ng sasakyan, bumukas na agad ang pinto. Andrew! Masayang sigaw ni Mama habang papalapit sa akin. Ngumiti siya pero agad din yung napalitan ng pagtataka nang makitang problemado kong muka. Anak, okay ka lang ba? Sabay hawak sa braso ko. I'm fine, Ma. Medyo pagod lang sa trabaho. Umupo ka muna, ipaghahanda kita ng pagkain. Umupo ako sa sofa at napayuko. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Hindi ko alam kung paano ipaliliwanag ang isang bagay na kahit ako, hindi ko maintindihan. Napabuntong hininga ako ng malalim bago tuluyang sinabi ang lahat. Mula umpisa hanggang sa pag-uusap namin kanina ni Precious. Ilang buwan ang nakalipas simula ng pasukin na magnanakaw ang bahay ko. Ang isang magnanakaw, nahuli ko at may nangyari sa amin. Ako ang unang lalaki sa buhay niya. At ngayon, buntis siya. Ano? Nabuntis mo yung babae?
Of course not. Alam niyo naman na baog ako, hindi ba? May boyfriend pala siya at ito ang nakabuntis sa kanya. Malaki na nga yun siya niya at sa tingin ko malapit na siyang manganak. Kung ganun, ano namang bumabagabag sa'yo, anak? Gusto ko siya, mama. Hindi lang gusto. Kung hindi mahal na mahal ko siya pero hindi pwedeng maging kami. Sigurado ka ba sa nararamdaman mo sa babaeng ito? I don't know how it happened. Pero kahit anong pilit kong kalimutan siya, hindi ko magawa. Kawawa naman ang anak ko. Ayos lang yan. Darating ang araw na makakalimutan mo rin siya. Hindi man ngayon pero darating din yun. Naiintindihan kong nararamdaman mo. Masakit ang masaktan lalo na't siyang unang babaeng minahal mo. Yes, si Precious ang unang babaeng minahal ko. Ang babaeng gumising sa natutulog kong puso. Akala ko noon hindi ako magmamahal. Na hanggang kama lang. Pero nagkamali ako. Dahil nang gabing dumating sa buhay ko si Precious, nagbago ang lahat. Kaya masakit sa akin na malaman na buntis siya. At hindi magtatagal, magiging buong pamilya na sila. Habang ako naiwang luhaan at sugatan. Ang mabuti pa siguro dumito ka na muna. Kahit ilang araw lang. Hindi rin kasi ako mapapanatag dito kung alam kong may problema ka. Kahit gusto ko, mama, hindi naman pwede. Maraming trabaho, maraming projects ang kailangang tutukan at bilang congressman, kailangang nandun ako para bantayan sila't i-guide. Kaya proud na proud kami sa iyo, anak Napakabuti mong congressman. Ang dami mong nagawa sa bayan. Kaya naman mahal na mahal ka ng mga taong nasasakupan mo. Precious point of view. Napansin agad ni Yuna na hindi ako mapakali, na tila balisa ako. Naupo siya sa tabi ko at agad niya akong tinanong. Kanina ko pa napapansin na balisa ka. May problema ba? Si Congressman Andrew, nagpunta kanina sa restaurant at tinanong niya ako kung sinong ama na ipinagbubuntis ko. Hindi ko alam, Yuna. Paano niya kaya natuntun ang restaurant ko? Huwag ka nang magtaka. Makapangyarihan yun at maraming pera. Isang pitik lang ng mga daliri. Alam agad niya ang kwento ng buhay mo. So, ano nangyari? Inamin mo ba sa kanya na siyang ama? Anong reaksyon? Natuwa ba? Kahit kailan hindi niya malalaman na anak niyang batang to. Sa akin lang ang anak ko at hindi niya ito makukuha sa akin. Oo naman. Pero ayaw mo bang lumaki ang anak mo na may kompletong pamilya at magandang buhay? Mayaman si Congressman. Lahat maibibigay niya sa anak mo at sa'yo. Sa tingin ko, walang masama kung sasabihin mo sa kanya na nagbungang nangyari sa inyo. At ang batang yun ang bunga. Natatakot ako, Yuna. Paano kung itanggi niya? Paano kung sabihin niyang baka pera lang niya ang gusto ko? Yun ang hindi ko kayang marinig dahil hindi naman ako mukhang pera. Naiintindihan kong nararamdaman mo. Pero walang masama kung susubukan mo. Kung ayaw niya, edi wag. Sa inyong dalawa, siyang mawawalan at hindi ikaw, ano? Kinagabihan, hindi ako dalawin ng antok. Iniisip ko ang mga sinabi ni Yuna. May point siya. Bakit nga ba hindi? Kung sakali man na itatanggi niyang anak namin, ayos lang. At least sinubukan ko. Kaya naman bago natulog, isang desisyon ang nabuo sa isipan ko. Pupuntahan ko bukas sa opisina niya si Congressman at sasabihin ko ang tungkol sa anak namin. Bahala na kung ano mangyayari. Ang mahalaga, may ginawa ko. Kinabukasan, maaga akong nagising. Hindi dahil kumpleto ang tulog ko kung hindi dahil hindi talaga ako nakatulog ng maayos. Buong gabi, paikot-ikot lang sa isip ko ang mga nangyari kahapon. Ang biglaang pagdating ni Andrew, ang mga tanong niya, at higit sa lahat, ang mga sagot ko. Napapikit ako habang nakahiga pa sa kama. Hindi ko na kayang patagalin pa. Kailangan ko nang sabihin na totoo. Dahan-dahan akong bumangon at nag-ayos. Simpleng damit lang isinuot ko. Isang maluwag na dress na kayang itago kahit papano ang laki ng tiyan ko. Kahit alam kong halata na ito. Paglabas ko ng kwarto, nadatnan ko si Yuna sa sala. Oh, aga mong gumising ah. Sabay tingin sa akin. May pupuntahan ako. Sagot ko, iniwas ang tingin. Napakunot ang noo niya.
Saan ka naman pupunta ng ganito kaaga? Sa opisina ni Congressman. Nanlaki ang mata niya. Ha? Sure ka? Gusto mo bang samahan kita? Umiling agad ako. Hindi na, kaya ko na to. Sagot ko, kahit hindi ako sigurado. Mag-iingat ka, Precious ha. Good luck. Sana maging magandang pagpunta mo sa kanya. Ngumiti ako ng pilit. Salamat, Yuna. Habang nasa biyahe, ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Bawat segundong lumilipas, mas lalo lang bumibigat. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Hindi ko alam kung paano siya magre-react. Pero kailangan para sa anak ko. Pagdating sa opisina ni Congressman, halos manlamig ang mga kamay ko. Malaki ang building. Huminga ako ng malalim bago tuluyang pumasok. Paglapit ko sa information desk, agad akong tinanong ng babae roon. Good morning, ma'am. May appointment po kayo? Magalang niyang tanong sa akin. Wala po. Nahihiya akong sagot. Sino po ang pakay niyo? Si Congressman Andrew Suarez po. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Marahil, nagtataka kung bakit ako naroroon. Saglit lang po. Sabi niya sabay abot ng telepono. May tinawagan siya. Habang ako, tahimik lang na nakatayo. Pilit pinapakalma ang sarili. Hindi ko marinig ang buong usapan nila. Pero narinig ko ang pangalan ni Andrew. Ilang minuto rin akong naghintay. Pakiramdam ko, ang tagal. Hanggang sa ibinaba niyang telepono at muling tumingin sa akin. Pwede na po kayong umakyat. Hinihintay na po kayo ni Congressman. Salamat po. Habang paakyat, mas lalo akong kinabahan. Bawat hakbang papalapit sa opisina niya, mas lalo akong nawawala ng lakas ng loob. Pagdating ko sa harap nito, napahinto ako. Pinatong ko ang kamay ko sa tiyan ko. Para sa iyo, anak, kaya ko ito gagawin. Kailangan kong maging matapang. Kailangan kong harapin to. Dahan-dahan kong itinaas ang kamay saka kumatok sa pintuan. Ilang sandali lang, narinig ko ang boses niya at kasabay nito ang pagbukas ng pinto. Pagkabukas ng pinto, hindi na ako nag-atubili pa. Agad akong pumasok sa loob. Tahimik ang opisina, malinis, maayos, at halatang pinag-isipan ang bawat detalye. Pero wala akong panahon para pagmasdan yon dahil ang buong atensyon ko nasa kanya. At ganun din siya sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Congressman Andrew nang makita ko. Halatang hindi niya inaasahan na pupunta ako roon. Anong kailangan mo sa akin, Precious? Tumayo siya mula sa kinauupuan at itinuro ang upuan sa harap ng mesa niya. Pero hindi ako naupo. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Pero pinipilit kong maging matatag. Kailangan para sa anak ko. Anong sadya mo? Muling tanong niya sa akin. Napahawak ako sa tiyan ko nang hindi ko namamalayan. Huminga ako ng malalim bago nagsalita. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Alam kong baka hindi ka maniwala sa akin pero ito ang totoo. Tungkol saan bang sasabihin mo at gaano ito kaimportante? Nagsinungaling ako sa'yo kahapon. Nang tanungin mo ko kung sinong ama ng anak ko. Wala pa akong nagiging boyfriend since birth. Ang totoo, anak mo ang ipinagbubuntis kong ito. Nagbungang nangyari sa atin. What? Alam ko mahirap paniwalaan lalo na't sinabi mo sa akin na baog ka. Pero ito ang totoo, Congressman. Anak mo ang batang ito. Huwag mong iisipin na kaya ko ito sinasabi sa iyo para sa pera. Sinasabi ko ito para alam mo, ikaw nang bahala kung tatanggapin mo siya o hindi. That's impossible. Hindi pwedeng akong ama ng batang yan. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi kita pipilitin na kilalanin o tanggapin ang anak ko. Ang gusto ko lang malaman mo. Look, kung totoo man ang sinasabi mo, gusto ko makasigurado. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? DNA test. Gusto kong ipa-DNA ang bata kahit nasa tiyan mo pa siya. Pwede na ngayon yun. We can confirm everything. O sige, pumapayag ako sa gusto mo. Wala rin naman akong dahilan para tumanggi pa. Kung iyon lang ang paraan para mapatunayan kong sinasabi ko, handa akong gawin yun. Tahimik lang akong nakaupo habang pinanonood si Congressman na may tinatawagan sa cellphone niya.
Ilang minutong lumipas, may kumatok sa pinto. Pumasok ang isang babae. May dalang maliit na bag at halatang propesyonal. Doon ko nalaman na doktor siya at siyang kukuha ng DNA sample. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko habang pinapaliwanag niya ang gagawin. Hindi naman ganun katagal ang proseso, pero para sa akin, parang ang bagal ng bawat segundo. Hindi ako komportable hindi dahil sa sakit, kung hindi dahil sa kaba. Habang kinukuha niya ang sample, hindi ko maiwasang mapahawak sa tiyan ko. Parang gusto kong protektahan ang anak ko kahit alam kong wala namang masamang mangyayari. Matapos ang ilang minuto, natapos din ang ginagawa niya. Bukas po makukuha na agad ang result, sabi ng doktor bago umalis. Pagkaalis ng doktor, bumalik ang katahimikan sa loob ng opisina. Hindi agad ako nakapagsalita. Hindi ko alam kung ano pang sasabihin. Mauna na ako. Saad ko sa wakas. Dahan-dahang tumayo. Ihahatid na kita. Hindi na kailangan. Salamat na lang. Pero hindi siya pumayag. Precious. Mahinahon niyang sabi. May halong otoridad. I insist. Napabuntong hininga na lang ako. Wala na rin akong lakas para makipagtalo pa kaya't pumayag na lang ako. Tahimik ang biyahe. Wala kaming halos na pinag-usapan. Pareho kaming abala sa sariling iniisip. Bago ako bumaba, nagsalita siya. Tatawagan kita kapag nakuha ko ng resulta. Kinabukasan, hindi ako pumasok sa restaurant. Sinadya ko yun bukod sa hindi magandang pakiramdam ko. Hindi ko rin kayang magpanggap na normal lang ang lahat. Bago magtanghali, nakarinig ako ng mga katok. Agad akong napatingin sa pinto. Dahan-dahan akong tumayo at naglakad papunta ron. Nang buksan kong pinto, nakita ko si congressman na nakatayo. Dala ko ng results. Sabi niya, hawak ang isang brown envelope. Ikaw nang magbukas. Tiningnan muna ako ni congressman bago dahang-dahang binuksan ang envelope. At ilang saglit pa, hawak na nitong papel. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang labis na pagkagulat. Oh my goodness! Paano nangyari to? All this time naniwala ako sa isang malaking kasinungalingan. Pwede ko bang malaman kung sino nagsabi sa'yo na baog ka? My friend, pero hayaan mo na yun. Ang mahalaga ngayon. Tiyak na matutuwa nito si mama pag nalaman niyang magkakaapo na siya. Nagulat ako nang bigla akong yakapin ni congressman. Hindi lang basta yakap kung hindi isang mahigpit na yakap. Ilang minuto rin kaming magkayakap nang bumitaw siya ay bigla naman niya akong siniil ng halik sa labi. Hindi ko napaghandaan yon, kaya naman nagmistula akong tuod hanggang sa matapos ang halik. Nakangiti ngayon sa akin si congressman na labis kong ipinagtataka. Bakit ganyan ka makangiti? Alam mo bang nalungkot ako nang nalaman kong buntis ka? Lalo na nang sabihin mo sa akin ang boyfriend mo ang ama na pinagbubuntis mo. Ha? Bakit naman? Kasi umasa ako na sana akong ama. Kahit na imposibleng mangyari. Simula nang may nangyari sa atin, ginulo mo na ang tahimik at natutulog kong damdamin. Anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Mahal kita, Precious. Mahal na mahal. At ngayon nakasama na kita, hindi ako papayag na iwan mo ulit ako. Pakasalan mo ko, Precious. Lahat ibibigay ko sa'yo. Gagawin kitang reyna at walang araw na hindi ko sa'yo ipararamdam kung gaano kita kamahal. Naluluha akong tumingin kay congressman. Hindi ko inaasahan na maririnig ko ito galing sa kanya. Hinawakan niya ang mukha ko hanggang sa magtama ang mga mata namin. Ilang minuto rin kaming nagtitigan hanggang sa ako na ang kusang nag-iwas ng tingin. Mahal kita, Precious. Mahal mo rin ba ako? Oo, Congressman Andrew Suarez. Mahal rin kita. Really? Oo nga, ayaw mo ata eh. Kunwari nagtatampo kong sabi na ikinasimangot naman niya. Pagkatapos naming magkaaminan ng nararamdaman namin ni Andrew, pakiramdam ko gumaan biglang lahat. Hindi ko inaasahan na aabot kami sa puntong ito. Na ang lalaking minsan kong pinagnakawan ay siya palang magiging sandalan ko. Agad niya akong niyaya ng kasal na labis kong ikinatuwa. Hindi na ako nag-inarte pa. Agad kong tinanggap ang alok ni Andrew. Kung masaya siya, mas masaya ako. Dahil alam ko sa sarili ko na mahal ko siya.
at ayokong sayangin ang pagkakataon. Napagkasunduan namin na pagkatapos kong manganak, saka kami magpapakasal. Lumipat na rin ako sa bahay niya. Nung una, hindi ko maitatangging naiilang ako. Malaki ang bahay, malayo sa nakasanayan kong buhay. Pero unti-unti, nasanay na rin ako. Lalo na nang makilala ko ang mga magulang niya. Akala ko magiging mahirap. Akala ko hindi nila ako matatanggap. Pero nagkamali ako. Mabait ang mama niya at malambing. Ramdam ko na tanggap niya ako. Doon ko lalong na-realize kung gaano ako kaswerte. Lumipas ang ilang linggo habang papalapit ang araw ng panganganak ko. Mas lalo akong kinakabahan. Pero sa bawat araw na lumilipas, nariyan si Andrew, hindi niya ako iniiwan. Hindi niya ako pinabayaan, mas lalo pa nga siyang naging maalaga. At doon ko lalong naramdaman na tama ang desisyon ko. Hanggang sa dumating ang araw ng panganganak ko, ang araw na pinakahihintay naming dalawa. Sa awa ng Diyos, normal kong isinilang ang aming baby boy. Nang makita ko siya sa unang pagkakataon, tumigil bigla ang mundo ko. Ganito pala ang pakiramdam ng isang ina. Ang gwapo niya. Kamukhang kamukha mo siya, Andrew. Siyempre naman, kanino pa ba siya magmamana kung hindi sa akin? Napagkasunduan namin ni Andrew na isunod sa pangalan niya ang pangalan ni baby. Napabor naman dito dahil may junior na siya. Habang nasa ospital ako at nagpapagaling, hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. May dumating na mga bisita. Hindi ko inaasahan ang mga magulang ko. Inay! Itay! Paano niyong nalaman na nanganak na ako? Sinundo kami ni Andrew sa probinsya. Alam mo ba anak? Botong-boto kami ng itay mo sa kanya, pati ang mga kapatid mo. Tama ang inay mo, Precious. Maswerte ka't natagpuan mo si Andrew. Ramdam namin kung gaano kanyang kamahal. Napaiyak na lamang ako sa labis sa kaligayahan. Tama ang mga magulang ko. Maswerte ako kay Andrew. At syempre, maswerte rin siya sa akin. Nang makalabas ako ng ospital, ay isang sorpresa palang naghihintay sa akin. Dahil hindi nababalik sa probinsya ang mga magulang ko. Dahil binilhan sila ng sariling bahay ni Andrew sa Makati. At sa mga oras na ito, sinusundo na ng mga tao ni Andrew ang mga kapatid ko. Naiyakap ko na lang si Andrew sa labis sa kaligayahan. At paulit-ulit na nagpapasalamat sa kanya. Makalipas ang 2 buwan, dumating na ang araw ng aming pinakahihintay. Ang araw ng aming pag-iisang dibdib. Andrew's point of view. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na may asawa at anak na ako. Na ang babaeng nangahas na magnakaw sa bahay ko, ang siyang magiging asawa at reyna ko. Sino mag-aakala na ang magnanakaw pa lang magiging daan para matuto kong magmahal at magbibigay sa akin ng masayang pamilya. Nang matapos ang kasal, agad kaming bumiyahe patungong Palawan para sa aming honeymoon. Sa sasakyan pa lang, inumpisahan ko ng angkinin si Precious. Hindi ko na kayang maghintay pa ng ilang oras. Ha? Dito talaga? Oo nga, hindi ko na talaga kayang pigilan eh. Sabik na akong maangkin ka ulit. Paano ang driver mo? Madali lang yun. Sinabihan kong driver kong bumaba muna at tatawagan ko na lang siya pag aalis na kami. Alam kong alam niya na ang plano ko kaya naman mabilis tong bumaba ng sasakyan. Mabilis kong nahubad ang mga saplot namin. Ilang sandali pa, parehas na kaming hubot-hubad at malayang dinadama ang init ng aming pagmamahalan. Maingat kong inihiga sa upuan ng sasakyan si Precious at agad na umibabaw. Hinalikan ko siya mula sa labi, pababa sa dibdib niya na halos ikabaliw niya. Malaya akong pinaglakbay ang palad ko sa makinis niyang katawan na halos ikaliyad niya. I love you, Precious. Hayaan mo akong iparamdam sa iyo kung gaano kita kamahal. Pabulong kong sabi sa kanya. Mahal na mahal din kita, Andrew. Sayong-sayo lang ako. Angkinin mo ako hanggat gusto mo. Hindi kita pipigilan. Dahil sa mga sinabi ni Precious, mas lalo akong naging agresibo na maangkin agad siya. Ilang sandali pa'y tuluyan ko nang napag-isa ang mga katawan namin. Wala kaming pakialam kung anong nangyayari sa labas. Basta kami, masaya at walang kapagurang ninanamnamang nag-aapoy naming mga katawan. Sa lahat ng babaeng dumaan sa buhay ko, kay Precious lamang ako nabaliw ng ganito. Siya lamang nag-iisang babaeng nagpabaliw sa akin ng ganito. Natitig pa lang niya, nag-iinit agad ako. I love you, asawa ko.
Isang matamis na ngiti ang isinagot sa akin ni Precious. Sapat upang muling mabuhay ang init ng mga katawan namin. Wakas!